Nga pala tayo dun po sa sa bahagi po ng Calayan, Cagayan kasi marami po yung mga nasira last time, noon pong mga nakalipas na mga bagyo, sa pagtama po ng mga bagyo diyan po sa bahagi po ng Calayan, Cagayan. And siyempre, pagdating ho riyan, ano na po ba yung pong latest kaugnay ho rito? Kasi yung pong mga estudyante, kung makikita ho ninyo, nandun po sila sa makeshift classroom. No, yung pong makeshift classroom, ayun ko, ito pong mga makeshift classroom is bigay ata ng EU kasi meron pong logo ng EU doon sa mga makeshift classroom, European Union or ano. Well, makibalita ho tayo as to repair ng mga damaged classroom ho roon sa Calayan, Cagayan. Magkakaugnayan ho natin si Regional Director Benjamin Paragas, ang panrehiyong director ng DepEd Region 2 kaugnay ho rito. Sir, magandang umaga and welcome ho dito po sa ating palatuntunan. Any update, sir, kaugnay ho sa repair ng mga classrooms doon po sa Calayan and other areas of Region 2 na may damages sa mga classrooms ho? Ay magandang umaga, Bombo Kervin, Mm-hmm. at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig, no? Hinggil sa damages ng mga classrooms sa Calayan Island, dala ng pagsalanta ng Super Typhoon Nando, sa kasalukuyan ay ongoing ang local initiative ng munisipyo upang i-repair yung mga ibang classrooms doon at ang regional office din ay gumawa ng kanyang sariling initiative upang kumalap ng mga tulong sa mismo sa ating mga DepEd personnel, lalong-lalo na sa ating mga superintendents at sa ating mga staff ng regional office. At nakalikom tayo ng mahigit 300,000 pesos na pambili natin ng mga pako at mga yero na basic need na kailangan sa Calayan Island upang makumpuni ang mga slight minor damages na iniwan ng ating Super Typhoon Nando, no. Sa katunayan, Bombo Carvin, ay noong katatapos ng bagyo, bumisita ang ating Pangulong Marcos kasama ang ating minamahal na kalihim ng Departamento ng Edukasyon at binigay natin yung complete assessed damage ng Cagayan, particularly sa Calayan. So nasa kanila na yung folder, yung report ng damages at pina-follow up ko lagi-lagi at ang sabi ay bine-verify pa, bina-validate pa ng Department of Public Works and Highways at pagkatapos ng validation ay i-download na sa kanila ang pondo upang maumpisahan ang massive repair ng mga nasirang infrastruktura sa Calayan Island. Opo, sir. Sir, until now, ongoing pa rin po yung validation? Yan ang sinabi ng central office, no. Ako'y nag-follow up last week, no. Inintay natin yung update this week kung tapos na yung validation at kung nandun na yung mga DPWH engineers upang i-validate yung mga nakitang damages doon sa Calayan. Mm-mm. Sir, gaano po ba kalawak po yung damages, sir, na talagang hanggang ngayon medyo may validations pa na sinasagawa po? Ayon sa report na nakalap natin, no, na binigay ng ating mga DepEd engineers, ay mahigit kumulang 100 milyong piso ang kailangan doon sa Calayan Island at ganoon din sa mga municipalities like Apari, Claveria, Santa Ana, and part of Gonzaga. Mm-mm. Yun lang, sir, no? Talagang medyo marami. Pero hindi po ba enough na po yung pong assessment ng DepEd engineer, sir, for DPWH as basis? Pati kasi ng proseso yan, Bombo Kervin, na i-validate muna nila yung report ng DepEd para sa ganun ay
makita talaga nila yung extent ng damages. Alam mo naman, sila naman ang technical people na lalong Opo. nakakaalam sa mga ganyang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating mga infrastructure. Well, we understand, sir, no? Pero so far ho, sir, as to dito po sa binabanggit ho ninyo, as to downloading, may binabanggit ho silang timeline? Wala pa silang nabanggit sa akin sa follow-up ko, kundi ang nasabi lang ay ongoing ang validation. Pagkatapos na makumpleto ang validation phase, palagay ko ilalakad na nila ang kaukulang pondo para ma-download sa Department of Public Works and Highways at maumpisahan na ang pagkukumpuni sa mga nasirang mga silid-aralan sa Calayan at sa ibang parte ng Cagayan. Opo, sir. And syempre, sir, when it comes dito po sa sa initiative ng LGU, buti meron silang funding, sir? Ay sa local government? Yes, sir. Opo, sa initiative nila. Ay palagay ko gagamitin nila yung Special Education Fund at siguro meron din silang mga partner agencies. Pero sa amin sa DepEd, yung nalikom naming mahigit 300,000 pesos ay ibibili ng mga pako at yero at ipapadala sa barko sa Apari upang sa ganun ay makarating sa Calayan at magamit nila ang mga kagamitang ito sa pagre-repair ng mga minor damages na nangyari doon sa Calayan. Opo, sir. Butit wala naman clamor yung mga DepEd officials or employees, sir, na ba't sa kanila manggagaling yung funding para sa repair? Palagi hindi naman. Kung nagaling man ay sa mga charge yan sa mga minor repairs lang, i-charge nila dyan sa school MOE nila, no? Oo. Sa bagay. Sir, yun na lamang ho, sir. And syempre, when it comes on your part, talagang any message na lamang ho para dun sa mga kababayan ho natin sa bahagi po ng Calayan, Cagayan na talagang maybe until now, yung iba ay nandun pa rin ho sa, sir, sa binabanggit ho ninyo before na makeshift classrooms ho nila, sir. Yeah, talagang napakahirap ang kalagayan ng ating mga mag-aaral sa Calayan, no? Dahil hindi lamang mga silid-aralan ang nasira, kundi maging ang kanilang mga bahay, no? So talagang napakahirap, kaya nga sana ay mga proseso na yung kaukulang pondo na pang-repair para sa mga classrooms natin doon para maibsan naman ang nangyayaring challenges at kahirapan doon sa Calayan mismo, no? At sana magamit na nila yung ipapadala natin na materyales para sa pamamagitan ng pagtulong-tulungan ng ating mga magulang at mga stakeholders doon ay maayos kahit na temporary lang yung mga silid-aralan para may magamit ang ating mga bata sa kanilang pag-aaral. Sige po, sir. Sir, maraming salamat ho muli at again, magandang umaga ho. Maraming salamat, Bumbukir din, at magandang umaga din sa inyong lahat. Sige po, salamat. Yan ho mga kabombo, no? Si Regional Director Benjamin Paragas. O sana po, no, mapakinggan ho ng mga kinaukulan ho natin sa Central Office yung bagay na ito. Kasi mahirap din ho kasi na mag-classroom, sa mga makeshift tents, no? Nagpudot nga ta data no, nagdarang ti init, awan ti kwana, awan iti wala hong bobita. Tsaka ang lapit ho sa ulo, no, yung mga tents. 'Di ba? Kung mas malapit ho yung bubong niya doon sa mismo mga bata, talagang para kang nandun sa, alam niyo ho yung oven, no? Para kang naka-oven habang nag-aaral kapag mainit yung panahon. Siguro no nakuyim nga kasla kada ito i-video tayo tatang nakuyim iti panawin idi adati pa ng video dita. Siguro kata okay lang nya wag lang agtudumit lang kasi no agtudo baka mabasa dagitay papel nya agsapsap pa di pa ikot nabasbasa dagiti estudyante nga agad adalon. Kasi makeshift tents lamang ho. 'Di ba?
So sana no sa mga kinukulan ho natin sa central office ay tignan rin ho 'yan. No, akalain nyo, mauuna na yung mga empleyado na magtutulong-tulungan yung mga empleyado para lamang ho maging mabilisan yung response sa disaster, no? Nakapaglikom na raw ho sila ng 300,000 sa part ng mga empleyado ng DepEd. Supposedly hindi ho nila trabaho 'yun. No? Ang dami nga hong pera ng ating hong pamahalaan kung tutuusin. No? Kasi yun nga ho, nasasayang lamang ho sa flood control o isacrifice ho ninyo, isang flood control lang, 96 million. No? Almost maabot na ho nito yung 100 million worth of damage na reported by DepEd. Oh, isang kwan lang. Isang flood control lang, oh. No, isacrifice nyo lang. Isang flood control lang. Worth 96.5 million. Malapit na ho sa 100 million yan, oh. 'Di ba? Konting sakripisyo lang. Kasi hindi po tungkulin ng mga DepEd employees na maglikom ng pondo na worth 300,000 pesos para ho isaayos yung kanilang mga classrooms kasi meron din ho silang gastusin sa kanilang pamilya. No, yung iba nagkakautang-utang pa nga ho Tapos sa kanila pa manggagaling yung pangpaayos sa kanilang classroom. Ano ba naman? No? Sana po medyo mabilisan rin yung pagsasaayos. Kasi una, kawawa yung mga bata. Ikalawa, alangan naman na iasa ho natin sa mga nalilikom na pondo ng DepEd mula sa mga empleyado ho nila. No? Even ho sa LGU, baka kulang din ho yung funding. Pangatlo, alangan naman ho na a-action na naman ho ang ating hong national government kapag huli ng lahat. Parati bang ganun? Parati bang parang pulis na dumarating sa isang crime scene sa mga movie ang dating? Natapos na't lahat-lahat, tuloy nadami pati sila, pero sa movie lang po yun ha. Hindi po sa totoong buhay. No? Pero alam nyo yun, no? Yung bang alangan naman na sasabihin ko sa inyo, no, aanhin mo pa ang damo kung patay na yung kabayo. Naayos na't lahat-lahat saka lang darating yung funding. Wag naman ho sana. No? Sana po yung maging mabilisan ho riyan. Kasi hindi po biro ang mag-classroom, sabi ko nga sa tent na yung bata, no, kapag mainit, no, kasla maluto di ulo na. Kapag umuulan naman, no, mababasa yung papel niya, baka nga dyan yung literal na mangyayari, mababasa yung chalk. 'Di ba? O, baka literal na mangyayari yung mababasang chalk na sabi ho nung mga matatanda noon kapag walang pasok. Oo, ang kasumrik nabasa chalk, kunada. O, baka ganyan nga ho, mangyayari ho yan kung ganyan ho yung sitwasyon at may malakas na ulan. Tent ho na classroom. O sana po yan po yung pong gawan ho ng paraan din ho. Kasi mahirap po yung ganyang sitwasyon. No, sabi ko nga magsakripisyo lamang ho sila. Isang flood control lang, sapat na ho yun. O konting-konti na lang, no, maabot na ho nito yung 100,000 pesos worth of damage. 100 million pesos worth of damage. Kapag 96.5 million pesos worth of flood control, isacrifice ho nila, yung isang flood control natin, wag na nating gawin. Isacrifice tayo pangaasi ka, dagatay, kailan tayo kalayan kagayan. No? Sapat na ho yun, no? Para pang paayos. Kasi baka may funding na rin ho ang LGU. Diba? No? Anyway, oras ho natin, 43 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Check na